Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay John Dave Alapide from Cavite, Jello ako, ito, Michael Kane Perez, Julius De Guzman, Ralph Gemo Dayano, at Teteng Matigas. Salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating kabanata ay nakalaban ng ating bida ang isang Lord Zombie, habang hinaharap ito ng ating bida ay nawalan ito ng malay, at habang nawalan ito ng kamalayan ay ginamit ng evolution tree ang katawan ng ating bida at unti-unting natatalo ng ating bida ang Lord Zombie, at habang natatalo ang Lord Zombie ay hinatak ng ating bida ang pakpak ng Lord Zombie at ito'y naputol. At habang nawala sa kamalayan ng ating bida, ay nagulat ito gayong ang huling naalala nito ay ang kinalaban pa nito ang Lord Zombie, at sa pagtataka nito ay napunta ito sa isang lugar na hindi pa nito napupuntahan, at habang ito'y nagtitingin sa paligid ay nakita nito ang isang malaking puno na nagkukulay asul, at biglang nagulat ang ating bida sa kadahilanang may lumabas na kulay asul na enerhiya mula sa puno. Sa paglabas ng asul na enerhiya ay sabay lumabas din ang notification system nito, kaya napatanong ang ating bida kung ito ba ang evolution tree, at dagdag na tinanong ng ating bida, kung anong lugar ito at kung bakit ito narito gayong ang huling naaalala nito ay ang nakikipaglaban ito sa isang Lord Zombie, at sagot na tugon ng evolution tree sa ating bida na ito'y nawalan ng malay sa kadahilanang umabot na sa limitasyon ng mental spirit nito, at dahil doon hindi ito pwedeng mab-igo gayong kailangan nitong mag-evolve, at dagdag pa na sinabi nito na kailangan nitong magpatuloy na mag-evolve. At laking pagtataka ng ating bida gayong hindi nito maintindihan ang nais ipahiwatig sa kanya ng evolution tree, at nagulat ang ating bida sa kadahilanang may lumabas na mga ugat mula sa evolution tree at bigla na lang nababalutan ang ating bida. At bumalik ang eksena kung saan nakikipaglaban ang katawan nito sa isang Lord Zombie, at batid ng Lord Zombie na nahihirapan ito gayong biglang lumakas ang ating bida, at sa pagsugod ng Lord Zombie ito'y galit na galit dahil sa pinsalang natamo nito at sa pagkaputol ng pakpak nito. Gumawa ito ng isang mabilis na atake ngunit mabilis lang itong naiiwasan ng ating bida. Sa pagkakaiwas ng ating bida ay sabay ginantihan niya ito ng isang atake, nasuntok nito ang Lord Zombie. Sa pagkakatama ng suntok ng ating bida ay tumilapon ang Lord Zombie sa simpleng atake ng ating bida, at bumagsak ito sa di kalayuan. Sa pagbagsak nito ay namuo dito ang alikabok sa pinangyarihan, gulat na gulat ang Lord Zombie sa nangyari gayong hindi nito batid na ganun kalakas ang pinakawalan nitong suntok, at bigla itong napabagsak. Sa pagkakabagsak ng Lord Zombie ay biglang sumugod ang ating bida at pumakawala na naman ito ng kasunod na suntok. Sa pagkakatama ng suntok ng ating bida ay batid pero nito na wala ito sa kanyang kamalayan, at biglang gumanti ng isang atake ang Lord Zombie. Sa pagganti ng Lord Zombie ay tumama ang atake nito sa ating bida. Sa pag-atake ng Lord Zombie gamit ang kapangyarihan nito ay tumagos ang kapangyarihan nito sa buong katawan ng ating bida, at di ito makagalaw gawa ng kinokontrol nito ang kanyang kapangyarihan para mapigilan ang galaw ng ating bida, at nagulat ang mga kasamahan ng ating bida sa kanilang nakita gayong hindi makagalaw ang ating bida, at nag-aalala ang mga ito gayong delikado ang mga pinsala nitong natamo. At nagpag-isip-isip ni Siake na kailangan niya itong tulungan, sa kadahilanang nakatayo lang ang ating bida at hindi nito magawang gumalaw, at batid nito na malaki ang natamong nitong pinsala. At maya-maya habang sa pag-iisip niya Siake kung paano niya ito matutulungan ay may nakita itong espada sa di kalayuan. Ginamitan niya ito ng telekinesis na abilidad. Sa paggamit ng telekinesis na abilidad ni Siake, ay pinagalaw nito ang espada papunta sa ating bida, at nakuha ito ng ating bida. Sa pagkahawak ng espada nito ay winisiwas na nito ang kanyang espada, para makawala sa pagkakakontrol ng kapangyarihan ng Lord Zombie. At nabigla ang Lord Zombie dahil nakawala ito sa kanyang kapangyarihan na ginamit. At tinanggal ng ating bida ang mga patalim na nakatusok sa katawan nito. Sa pagtanggal ng mga patalim nito sa kanyang katawan ay bigla nang sumugod ang ating bida. Sa pagsugod ng ating bida ay nagulat ang Lord Zombie sa kadahilanang nagawa nitong umatake gayong batid nito na malaki ang nagawa nitong pinsala pero parang baliwala lang ang pinsalang natamo nito. At sa pag-atake ng ating bida ay naiwasan ito ng Lord Zombie. At napagtanto ng Lord Zombie na may kakayahan itong pagalingin ang kanyang mga sugat na natamo, kaya nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. At habang pinapagaling ng ating bida ang kanyang sugat ay may lumabas na isang berdeng enerhiya mula sa katawan nito, indikasyon na gumaling na ang mga sugat nito na natamo. At akmang papakawala na naman ng isang atake ang ating bida,
Sa pagpapakawala ng atake nito ay naguguluhan na nag-iisip ang Lord Zombie, dahil batid nito na sa simula pa lang ay wala na itong laban, gayong parang hindi tao ang kinakalaban nito, at may enerhiyang lumalabas dito sa bawat pag-atake ng ating bida ay malaking pressure ang natatamo ng Lord Zombie. At si ginawang pag-iwas ng Lord Zombie ay napagtanto nito na kailangan nitong tumakas, at lumayo sa lugar na ito, at napatingin ito sa kanyang likod sa kadahilan ng batid nito na hindi na ito makakatakas, kaya gumawa na lang ito ng isang lason na usok. Ngunit sa paggamit nito ng lason na usok ay hindi nag-alinlangan ang ating bida na sumugod at namuo dito ang pagsabog sa pinagyarihan. Gulat na gulat ang Lord Zombie sa pagkabigla, gayong hindi nito mahulaan ang mga atake na ginagawa ng ating bida, at sa pagkagulat ng Lord Zombie ay hindi nito napansin na tumama na pala sa kanyang kamay ang espada ng ating bida. At akmang gaganti na ang Lord Zombie, ngunit pinigilan nito ng ating bida at sa pagkakapigil ng ating bida ay hinawakan nito ang kamay ng Lord Zombie. Sa pagkakahawak nito sa isang kamay ng Lord Zombie, ay biglang inangat ng ating bida ang kaliwa nitong kamay, at biglang sumulpot sa kamay nito ang isang espada. At napansin ng mga kasamahan ni Siake na nakikipagtulungan ito sa ating bida, gamit ang telekinesis na kapangyarihan ni Siake, ay nagawa nitong ay abot sa ating bida ang isang espada, indikasyon na naiintindihan ni Siake ang bawat galaw na ginagawa ng ating bida, ngunit sa isip-isip ni Siake, na nagtataka gayong hindi nito napansin na ginamit nito ang kanyang kapangyarihan. Dahil bigla na lang itong lumabas ng kusa. At napatingin si Siake kay Jinbao dahil batid nito na parang may napapansin din ito sa ating bida, sa kadahilan ng ang ating bida na nasa harap nila ay kakaiba yung mga ginagawang galaw at hindi nila ito maunawaan, kaya laking pagtataka ng mga ito. Sa pagtataka nila Siake at Jinbao ay akmang gagawa na ng isang atake ang ating bida. Sa pag-atake ng ating bida ay itunusok nito ang sandatang hawak nito sa kamay ng Lord Zombie, at napasigaw sa sakit ang Lord Zombie. Sa pagsigaw nito ay nagbanta ito sa ating bida na papatayin niya ito, ngunit hinawakan ng ating bida ang bibig ng Lord Zombie. Sa pagkahawak nito sa bibig ng Lord Zombie ay ginamit na nito ang kanyang divorce skill, at lumabas ang notification nito ay nag-uumpisa ng magbilang, dahil na kondisyon ito na kailangan para makompleto nito ang paggamit ng divorce skill. At hanggang 40 segundo na lang para ito ay makompleto, nakatitig na nakatingin ang ating bida sa isang Lord Zombie. At habang sa pagpatuloy ng pagbibilang nito ay nagulat na nakatingin ang mga kasamahan ng ating bida, ganun din si Ling Wenwen, at sina Leader Xiao Cao at Commander Lu Yang. Nagugulat ang mga ito kung dito na ba ito magtatapos, at kinakabahan na nagugiluhan si Siake sa kanyang nasaksihan, kung dito na ba magwawakas ang buhay ng Lord Zombie, at hanggang sa umabot na 10 segundo na lang ang kulang, at nag-notify na ang system na naging matagumpay ang ginamit nitong divorce skill, at nabuksan nito ang bago nitong abilidad ito ay ang Vampire Ability, at nakatanggap ang ating bida ng 500 na Evolution Points, at may natanggap din itong isang klase ng Mysterious Energy Orb. Sa paggamit ng Divorce Skill ng ating bida ay naging bangkay na ang katawan ng Lord Zombie, at unti-unti nang nawala ang pagkontrol ng Evolution Tree sa katawan nito. Sa pagkawala ng Evolution Tree ay minulat ng ating bida ang kamalayan nito at biglang may narinig na lang itong nagsasaya sa kanilang pagkapanalo, at nailigtas na nito ang shelter. Habang ang ating bida ay nakatayo pero nito at hindi gumagalaw. Maya-maya pa ay sinabi na ni Commander Lu, kailangan na nilang puntahan ang kanilang bayani, at sa ngayon natugon naman ni Leader Zayo. At habang nagsasaya ang mga kasamahan ng ating bida ito ay nagpapasalamat sa pagkaligtas ng mga ito sa kanya, at hinahangaan nila ang ating bida. Napatingin na nagtataka ang ating bida gayong hindi nito alam ang mga nangyari, sa pagkaalam nito na nanalo na sila at biglang bumagsak ang katawan nito sa pagod. Sa pagbagsak ng katawan nito ay dali-daling inalalayan ito ng kanyang mga kasamahan at tumawag ang mga ito ng kawanin ng mga medikal para tignan ang kalagayan nito. Habang nawala ng malay ang ating bida ay bigla na lang napunta ang diwa nito sa isang panaginip. Naglalakad ito sa di matukoy na lugar, at sa kanyang paglalakad ay may tumawag sa pangalan nito. Pagkalingon nito sa boses ng tumatawag ay nakita nito ang kanyang nakababatang kapatid. Nagulat ang ating bida gayong napansin nito na nakakalakad na ito, at sinabihan niya ito na wag itong matakot gayong papunta na siya para tulungan ito, at paglapit ng ating bida kung saan si Zinyu ay biglang may pumihil sa kanyang mga paa, at nagtataka ang ating bida kung ano ang mga bagay na kumapit sa kanyang paa. At dagdag na sinabi ng ating bida na lumapit ito,
ngunit tugon na sinabi ni Zinyo na pasensya na gayong hindi pwede, at sigaw na nagtatanong ang ating bida na huwag itong umalis, at nagmamakaawa ito kung saan niya ito makikita at ano ang kailangan nitong gawin para mailigtas niya ito. At nabigla ang ating bida sa sagot na sinabi ni Zinyo, gayong sinabi nito na hindi niya ito matutulungan sa kadahilanang hindi pa ito malakas, at nakangiti na nakatingin si Zinyo, at dagdag pa nito na kailangan pa nitong magpalakas pa, at mag-iintay siya hanggang sa dumating ang araw na iyon. At biglang nagising ang ating bida, sa paggising ng ating bida ay nagulat ito gayong hindi nito alam kung saan ito. At napagtanto nito na nasa hospital pala ito, at isa lang pala iyong panaginip. At nagtataka ang ating bida dahil hindi nito maalala ang mga nangyari tungkol sa Lord Zombie. At sa isip-isip ng ating bida na hindi muna nitong alalahanin ang mga bagay na hindi nito matindaan lalo na ang tungkol sa Lord Zombie, at para makampirma iyon ay kailangan nitong pumasok sa Evolution Tree, para alamin ang mga sitwasyon, lalo na ang kasalukuyan. At nakapasok na nga ang ating bida mula sa Evolution Tree. Sa pagpasok nito sa Evolution Tree ay nagtataka ito sa kanyang nakita sa kadahilanang ang daming notification na lumitaw sa harap nito. At dagdag pa nito na matatagalan ito sa pagbukas ng mga notification dahil sa sobrang dami nito, at lumipas ang 30 minuto ay natapos na nitong buksan ang lahat ng notification, at pagbukas nito ng mga notification ay nakatanggap ito ng 3 mahalagang uri. Ang una dito ay ang pagkakuha nito ng mahigit sa 10,000 puntos sa kadahilanang pagpatay nito ng madaming zombies, at ang pangalawa ay may mga skills itong nakukuha pero karamihan sa mga ito ay nasa F-rank skills kaya hindi ito masyadong importante at may mga fragment din itong nakuha, kaya hindi pa niya magagamit ang mga ito. At ang pangatlo na importante sa lahat ay ang energy orb na ibinigay ng Lord Zombie. Ito ay isang kayamanan at bibihira lang ang nakakakuha ng ganitong kayamanan, dagdag pa nito na ito ang kanyang unang beses na nakakuha siya nito, at binuksan ito ng ating bida. Pagbukas ng ating bida ay nag-notify ang system, ito ay may kakayahan na pabilisin ang mga makukuha nitong fragment sa 20%, at madali lang nitong mabubuo ang mga skills na makukuha nito at para magamit niya ang mga ito. Nadismaya ang ating bida sa ibinigay nito na skill, kasi akala nito na magbibigay iyon ng abilidad para ito ay mag-evolve ngunit mali ang pagkakaakala nito. At dahil sa hindi ito nag-evolve ay kailangan nitong e-upgrade ang status nito. At ang kasalukuyan status ng antas ng strength nito ay nasa antas 5 at nangangailangan ito ng 1,000 puntos para ma-upgrade. Kaya in-upgrade ito ng ating bida hanggang sa 7 antas. At hindi muna nito in-upgrade ang perfect gene sa kadahilanang malaki ang kakailanganin na puntos nito, at saka na muna ito e-activate pag umabot na ito sa C-rank. At ito ang kasalukuyang antas ng status ng ating bida, strength ay nasa ika-7 antas, ang agility naman ay nasa ika-6 na antas na, at ang probe ay nasa ika-5 antas parent, samantalang ang mental spirit nito ay in-upgrade niya ito ng 1 beses sa kadahilanang ito ang dahilan kaya ito nawalan ng malay, kaya higit na kakailanganin niya ito. At ito ay nasa ika-4 na antas na. At ang tungkol sa universal fragment na nakuha nito ay tsaka niya na ito gagamitin pag nakahanap na ito ng malakas na skill na pwede nitong magamit. At lumabas na ang ating bida sa Evolution Tree. Sa paglabas nito sa Evolution Tree ay nagtungo ito sa kanyang terrace para tignan ang lugar at ang paglubog ng araw. At biglang may dumating at ito pala ay si Siake, at nagtanong ito kung bakit ito narito gayong kakagising lang nito. At tinawag niya itong bayani, naiilang ang ating bida sa narinig nitong pagtawag nito ng bayani, kaya sinabihan niya ito na tawagin na lang siya nito sa kanyang pangalan. Natawa si Siake sa narinig na sagot ng ating bida, at tinanong niya ito kung bakit ayaw niya marinig ang salitang iyon, gayong ito ang tawag sa kanya ng mga tao na nasa shelter. At dagdag pa nito na namangha ang mga ito sa ating bida, at minsan Diyos ng digmaan ang tawag nila rito. At tugon na sinabi ng ating bida na kung ito ay naganap sa nakaraan nitong buhay ay matutuwa ito. Pero gayong nakamit niya ang ganong titulo sa kasalukuyan ay nangangamba ito gayong ang pagiging bayani ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Na kahit kapatid nito ay hindi nito kayang mailigtas, at ano ang mga kwalifikasyon para maging isang bayani. At hindi nakasagot si Siake dahil sa naguguluhan ito sa mga sinabi ng ating bida. At sabay tinanong ito ng ating bida kung gaano ito katagal na natutulog. At nakatingin na sumagot si Siake sa ating bida na higit 3 araw itong natutulog,
At sobrang pag-aalala ni Commander Lu rito gayong lagi niyang pinupuntahan ang ating bida para tignan. At nalulungkot na nagsalita ang ating bida at humingi ito ng paumanhin gayong naabala niya na naman ang mga ito sa kadahilanang nawalan ito ng malay at umabot ito ng 3 araw. At nakatitig na sinabi ni Siake, hindi yun problema gayong mas importante ay nagising na ito. At habang tinitignan ito ni Siake ay seryoso itong nakatingin sa di kalayuan batid ni Siake na ang lalim ng iniisip nito, kaya tinanong niya ito kung aalis ba ito ulit sa shelter. Sabay sagot na sinabi ng ating bida, na kailangan nitong umalis para lumakas at para hanapin nito ang kanyang kapatid. Sa kabilang banda habang nagising na ang ating bida ay pinuntahan na nito si Commander Lu, kumakatok ito sa kanyang silid, at pinatuloy ni Commander Lu ang ating bida. Sa pagpasok nito ay sinabi ng ating bida na pasensya kung nadisturbo niya ito, at sinabi ni Commander Lu na nagagalak at ito'y nagising na, at tugon na sinabi nito na kakagising lang nito, at pasensya na kung ito'y pinag-aalala niya ng ilang araw. At pinaupo ni Commander Lu ang ating bida para makapag-usap sila ng maayos, at tinanong agad ito ni Commander Lu, kung nasa maayos ba ang katawan nito, sagot na sinabi ng ating bida na nasa maayos na ang kondisyon nito. Maya-maya pa ay tinanong nito si Commander Lu tungkol sa gene medicine kung may progreso na ba tungkol rito. At sagot na sinabi ni Commander Lu, na natapos na ang paggawa nito at ito'y handa na para i-inject sa mga tao. At napangiti na sinabi ng ating bida na kung gayon ay hindi na ito mag-aalala pag nakaalis na ang ating bida. Nagulat si Commander Lu sa kanyang narinig gayong balak pala nitong umalis sa shelter. At dagdag na sinabi ng ating bida na batid na alam naman nito ni Commander Lu, kaya ito pumunta sa shelter para sa kanyang kapatid. At dahil sa tapos na din ang paggawa ng gene medicine ay hindi na nito kailangan pang magtagal dito. Maya-maya pa ay tinanong ni Commander Lu, kung ano ang kanyang susunod na plano, at baka may maitulong ito. At sinabi ng ating bida na balak nitong pumunta sa Chinchuan para imbestigahan nito ang kanyang kapatid sa kadahilanang maaaring may kaugnayan ang mga zombie sa pagkawalan ng kanyang kapatid. Gulat na gulat si Commander Lu sa kanyang narinig na ito'y pupunta sa Chinchuan. Dahil sa batid nito na naging kakakilabot ang lugar na iyon simula nung nag-umpisa ang sakuna, at walang nagtatangka na pumunta doon dahil naging pugad iyon ng mga zombies. At sobrang napaka-delikado sa lugar na iyon. Ngunit di nagpapigil ang ating bida, alam nito na ito'y sobrang delikado ngunit dahil sa natuklasan nito tungkol sa ruins ay kailangan nitong pumunta. Bukod pa dun alam ng ating bida na may isang ruins ang lugar na iyon. Kaya kailangan nitong tukuyin at tignan ang lokasyon. At dito na nagtatapos ang ating kabanata mga Lodi, abangan ang susunod na kabanata. Pa-like and subscribe, maraming salamat Lods, more thanks.